Attorney Cristina Conti, salamat sa panahon. Sorry po to disturb you, ma'am. Magandang umaga. Yes, Opo. Sorry, storbohin ka namin. Ito po si Chacha. Go, Cha. Oh. Yes, good morning dito sa Pilipinas, Attorney Cristina Conti. Anong oras na po dyan sa The Hague, sa the Netherlands? Good morning, DJ Chacha. 1:32 a.m. Naku po, pasensya na po. Pero maraming salamat kahit 1:32 a.m. po dyan, Attorney Cristina, nagpaunlak pa rin po kayo sa isang panayam. Mamaya nga po magsisimula na itong kung tawagin nga ay confirmation of charges ng Pangulong Rodrigo Duterte. Para lang po maintindihan namin lahat, ano po bang aasahan natin na mangyayari mamaya? Mamaya, sa mismong schedule, ang maririnig natin ay pagbabasa ng sakdal o yung charges at yung opening statements ng tatlong legal teams, prosecution, victims, at defense. Mamaya rin, bandang gabi, ito na yung 9 o'clock na time, kasi yung 2 o'clock to 3 p.m. dito. Tapos, parang 9 o'clock to 10 o'clock dyan, pero ang pag-ere ay 9:30 to 10:30. Ang maririnig natin ay pamimulang argumento ng prosecution. So, ano na to? Yung nagsasakdal, i-explain niya kung ano ba talaga yung lahat ng charges. So malinaw na malinaw kasi yung iba nalilito, hindi pa ito trial, ito po ay confirmation of charges, kaya napayagan ang dating Pangulong Duterte na hindi po mag-attend sa mangyayari pong session mamaya. Tama. Ano lang to? Ang inilap kasi sa iba, trial, hearing, lista, ang pare-pareho. Sa totoo, hearing siya. Itatawagin yung mga parties, may magsasalita, pero hindi siya trial doon sa konsepto ng ano ba yung tanong sa stage ng proceedings na ito. Hindi pa naman, is this person guilty or not? Hindi pa yon. Kaya ang tawag sa stage ay pre-trial stage, kung saan ang tanong, ano ba talaga yung kaso at ang saklaw nito. So hindi pa natin malalaman today kung ang dating Pangulo ay guilty. Ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw, malalaman natin kung dapat bang magtuloy ang kaso. Yun po ang malinaw, Attorney Cristina. Kaya kung baga pelikula, DJ Chacha, thriller, unang patikim. Unang patikim pa lang. Ilang araw po dito aabutin? Yun po bang 4 days na sinasabi? Talagang 4 na araw na ganun? Or pwedeng just today matapos din agad yung confirmation of charges? At sa mga susunod na araw, ay may decision agad kung dapat bang tuluyan na makasuhan ng Pangulong Duterte? Una, din sa araw, nakaschedule hanggang Friday, oo. Pero, kung sabihin ng isang magsasalita, okay lang kung hindi na ako magsasalita. O kaya, 1 minuto lang nagsalita. Pwede umakyat. Yung, kumbaga, sige, next. Yung next sa kalendaryo, uubusin, kumbaga ganon. Kaso palagi ko, wala namang magpapa-ubaya ng oras nila. Kaya, para po sa lahat, i-mark nyo yung calendar nyo. Kumbaga, ano nyo na, i-block off nila, huwag na kayong maglagay ng date sa Friday night. Kasi talagang abutin po ng gabi. Kung ano man, ang medyo sigurado ako ay hindi po ito mag-extend. Hindi pong, di ba, yung gabi na, so, 4 o'clock, wala ng court, parang halos nagsasama yung opisina. Hindi ka, sa kanila, by 3 o'clock, pag sinabing tapos ng hearing, mag-a-adjourn yan. So, ang malinaw, Attorney Cristina, hindi ito mapapaaga kung na ibinigay for the schedule. Talagang sasagarin yun ng ICC pre-trial court hanggang sa Friday po yan, pero hindi na lalagpas. Oo, yung hindi mapapaaga, hindi ko rin masabi kasi depende sa magsasalita. Maganda matanong siya. Pero, paligay ko, di ba, first chance ng mga tao, sa totoo, first time ng prosecution i-explain sa court, first time ng victims na humarap, first time ng defense na humarap, kukunin nila yung pagkakataon. Sayang kunti na nga lang yung oras, sa totoo lang. Iniiklian ito in consideration of Duterte's conditions. So, sabi kasi hindi niya kaya umupo yata ng matagal na panahon. Kaya 1 hour lang. So, Cha, dito, ang tanong nga din,
haharap doon yung mga testigo personally at maaaring tanungin ng mga uupo dyan sa body at saka tatanungin din ng prosecution at tatanungin din ng depensa. Ganun po ba yun, attorney? So, anong dyan, walang tatawag ng witness. Yung term nila dito, calling the witness. No one will call a witness for these hearings because of the lack of time. Yan po ang inanunsyo na ng FCC spokesperson na si Orion Maylay. French yung ano niya yung pagpapaliwanag, walang nag-request. Kasi ipagpapaalam yan sa korte o may uupo kami witness. Yung prosecution, kung September sana to, may witness sila, dalawa, pinayagan. Viva voce, so in person, live. Pero mukhang hindi nila i-avail yung ganung permiso at hindi nila i-carry over to ngayon dahil nga daw, eto, sabi niya yung spokesperson, ngayon, lack of time. Naintindihan ko parang, lack of time, 3 oras na magsasalita. Pero, madami kasing sasabihin At, hindi natin alam, kaya inaabangan nila, hindi natin alam kung paano ilalangatan. Yung prosecution, yung victims, tsaka yung defense, yung argumento nila. Opo. Pero ano ho ito, ma'am, no? Kumbaga, it's a live formal hearing and yung mga families ng victims, mga testigo ng prosecution, or even yung mga supporters or testigo ng depensa, pwedeng manood, may mga kanya-kanyang upuan ito. Paano po, ma'am? Yung tungkol sa pagpapanood, generally, ang pamahagi ng kaso or ng hearing sa baba, yung parang hearing room, yung mga abogado lamang. Nabanggit ko na, walang witnesses, so abogado lang ang nasa baba. Wala din yung akusado. Abogado, yung team nila, and yung register ng court, and so forth. Hindi ito tipong katulad sa Pilipinas na yung quote-unquote gallery. O yung parang nandun lang, magkadaupang palad. Yung pong public gallery ay nasa taas. Para po itong aquarium, kumbaga, walang magiging interaction generally ang korte at yung public gallery. Pero syempre nakikita ng judges, ng public gallery. Ang public gallery po ay sa technical sense, open to all. Pero mukhang pwede kang mag-sign up last week. Nag-ano sila, nagpa-email. Mag-email kayo kung gusto nyo. May ilan po mga natanggap na. Kaya, titingnan natin mamaya kung baga pwede na ba, pasok ba kami dun sa allocation ng upuan. Ito pong mga tao ito, hindi naman pakikilalan, hindi kikilalin. Wala namang meet and greet doon na, hi, ako po victim, ako po supporter ni ganito. Wala naman gano'n, kaya halo-halong kalamay doon sa public gallery. It's about 100 seats, 100 plus seats. Oo. Doon po kayo uupo, ma'am, kayo mismo, attorney. Sa public gallery po ako, yes. Opo. Ang representante po natin sa victims ay yung pong common legal representatives. Tatlo po yung inapoy, si Paulina Masida ng OPCV, si Atty. Joel Butuyan, at si Atty. Gilbert Andres. Opo. And dito po sa confirmation of charges na ito, basically po yung mga dokumento, mga visuals kung meron man, mga medical reports, etc., ihaharap lang ito doon po sa pagdinig and then magre-react po yung depensa. Yun lang ho ang ating aasahan po dito kasi nga hindi naman magpapatawag ng actual po na testigo. Posible naman ito na parang mag-kunyari presentation, gano'n. Kasi wala silang testigo, so walang magsasalita. Kailangan paano nila makukall in yung ebidensya. Itong ibang hearings na nakita ko, parang nag-reference lang sila. In document number ganito, this is what we will prove. And to take note, hindi naka-address ang kanilang argumento or ang kanilang sasabihin sa
defense, kung sino man, or sa prosecution, or vice versa, naka-address ang lahat sa judges. Kasi ang kinukumbinsin natin dito, yung mga huwes. Opo. Kinukumbinsin ng mga parties na, Judge, ito ang ebidensya namin. Tingnan mo, kasilip mo. Pwede at dapat talagang magbukas ng trial kay Duterte, di ba? So, sa kanila naka-address at mukhang yung judges din ang sila ang may kapangyarihan. Ang judges ang may kapangyarihan na para mag-interrogate o Diyan ho ba lalabas din yung mga co-conspirator dito sa hearing na to na mailalantad na formally in an open public hearing na ito yung mga co-conspirators? Posible, pero co-perpetrators. I'm sorry, co-perpetrators? I'm sorry? Posible, kasi paano mo ipapaliwanag na itong araw na ito, ganito, inutos ni Duterte ang ganito. At, inutos, di ba? At isinagawa ni unknown person, di ba? Kaya nga dinisclose na yung redactions. Supposedly, para matulungan tayo, hindi na surprise dito sa proceedings. Tingnan natin kung may iba pang mga pangalan. Hindi lang, sa totoo, may ibang pangalan na sa pre-confirmation brief, yun yung mas mahabang dokumento na kadikit ng document containing the charges. May ibang pangalan na nakalagay. Hindi co-perpetrator, si Sonny Buenaventura na banggit. Ito yung aid. Parang talagang mahigpit na alalay. Pinaka-better word, ano? Aid ni Duterte. Hindi siya nakabilang sa co-perpetrators, pero nabanggit. Kasi importante sabihin na tatlong tao ang kumbaga answerable yung mga hitman ng DDS. At isa doon kay Sonny Buenaventura. Posibleng wala lang talaga siyang ganun kalaking role dun sa dun sa buong plano, sa quote-unquote common plan. Pero naging bahagi. Naging utusan, naging kumbaga yung time chain of custody napunta sa kanya yung authority. Kaya posibleng may iba pang mga pangalang mabanggit. Okay, sige. Bukod sa co-perpetrator. Attorney, kanina binabanggit niyo po, kayo nasa may public gallery kayo. May mga, bukod kay Attorney Nicholas Kaufman, may mga ilang nababanggit na pangalan dito na present daw po sa confirmation of charges hearing mamaya. Kagaya po ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea, sina Martin Delgra and others. Public gallery din po ba sila o doon sila sa baba mismo kasama ni Attorney Nicholas Kaufman? Hindi malinaw sa akin dahil unang kailangan may permission from the court, hindi basta-basta yung pupunta sa baba. May may security clearance din yan para pumunta sa baba. Kung naayos yun ni Nicholas Kaufman, pwede yung aning sa baba. Pero kung hindi, posible nga sa public gallery din po sila. Okay, ako sige. po, Attorney Cristina, medyo curious ako. Sa mga past ICC cases, yung pag-waiver na hindi pupunta dyan po sa confirmation of charges, first time po ba ito na nangyari? Hindi naman. May ilan ng dati. May ilan. Tapos, noong September, sa totoo lang, mayroong nag-confirmation of charges na absent. Yung akusado, hindi pa nga nahuhuli. Sabi ng ICC, naman kasi sa confirmation of charges, hindi naman kailangan present. Precisely may waiver. Sige. Kaya naging namin yan, malaking frustration noong September, ba't di pa tayo nagtuloy? Sayang yung oras, Kung September tayo nag-confirmation of charges, whether or not gusto niyang humanap, sabihin nila mag-waive siya, di kumagat na sana yung 60 days na decision period. So, parang kanina pinag-uusapan natin yun. May 60 days pa para magpasya yung court kung i-confirm ang charges o hindi. Okay, sige. Kaya pagkatapos ng hearing, puro salita, ang ending nito, sa dulong araw, sa dulo merong maliit na panahon, 1 hour, para pag-usapan yung detention review. Tapos na. Wala yung space para mag-announce ng decision ng judges kasi hindi pa due. Opo.
Mag-announce kaya sila ng arrest warrant ng ibang mga perpetrators? Malabo. Ako, Okay. malabo. Kasi ang focus natin, Opo. Duterte. Oh. Well, at time ito. Yung Okay. arrest warrant kung sakali, ibang pagkakataon, pero technically, it could be the same chamber, itong mga same judges. Opo. Abangan natin kung mabanggit. Pero unlikely dahil yun nga, sabi ng court regulations, secret nga ang pag-apply ng warrant, dapat hindi dinidisclose. Opo. So, wala ka tayong balita. Sige. Okay. Sige. So, ma'am, you may now go back to sleep at kami po ay humihingi ulit ng pangunawa po, no? At lubos kami nagpapasalamat for this update. Kung mamarapatin po ninyo bukas, kung kaya po na inyo pangangatawan, hihingi kami ulit ng update. Kung kakayanin po ninyo, kasi nga baka ho kayo bumigay na rin sa puyat ninyo dyan. And we can only say, ma'am, good luck po at salamat po sa inyo pong serbisyo. Salamat po at ingat kayo lahat dyan. At kayo din po, ma'am, ha? Sleep well. Thank you, ma'am. Salamat po. Attorney Cristina Conti, it is now 2:49 a.m. in The Hague. Alright, ang hirap na kung ikay reporter doon, ano po, mga kapatid, na naka-assign doon at ikay obligado mag-report sa mga gantong oras, ay talaga namang pagod-pagod ka dyan. Anyway,